Eto mga kapas break, Justin Brownlee hindi sumipot sa itinakdang Gilas practice. Isang bagay na nagbigay ng tanong tungkol sa kahandaan ng national team sa Gilas, Pilipinas. Habang sa kabilang banda naman muling bumabalik nga itong si Kai Sotto. Isang malaking dagdag sa lineup dahil sa kanyang laki at presensya sa loob ng court. Tara at pag-usapan natin yan. Eto nga, dahil hindi agad sumipot itong si Justin Brownlee, hindi agad issue na tatanggalin si Brownlee bilang naturalized player. Sabi ni Coach Tim Cone, until further notice, Justin is our guy, it's his team. Pinakita nito na mataas pa rin ang tiwala ng coaching staff kay Brownlee kahit may mga tanong tungkol sa lineup at availability. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang sitwasyon, kulang ang Gilas sa size dahil wala itong si Kai Sotto at Quintin Milora Brown. Kaya mas kailangan nila ang stability ni Brownlee. Sa kabila mga tanong tungkol sa kanyang availability, malinaw ang mensahe ni Coach Tim Cone. Hindi basta-bastang papalitan itong si Justin Brownlee para sa Gilas. Siya pa rin ang pangunahing sandigan ng naturalized players position. Nagsimula ang Gilas sa training camp preparation para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kasama sa lineup itong si Justin Brownlee mga ka-fast break. Ang focus ng team ay chemistry, preparation at adjustment bago international games. Ang issue kasi sa practice ay mahalaga dahil sa international basketball. Bawat araw ng training ay mahalaga para sa system execution, chemistry at defensive rotation. Ipinaliwanag din ni Coach Tim Cone na naapektuhan ang katawan ni Brownlee dahil sa mabibigat na PBA Finals workload. Bago ang Gilas duties, nagkaroon siya ng multiple injuries tulad ng hamstring strain, knee swelling at iba pang physical issues. Dahil dito, kinakailangan niyang magpahinga sa ilang laro at practice. Hindi simpleng kawalan ng commitment ang naging concern kay Brownlee. Ang katawan niya ang nagbayad matapos ang mabigat na PBA Finals kung saan naglaro siya ng sunod-sunod na mataas na minuto bago sumabak ulit para sa Gilas, Pilipinas. At eto na nga, muling magbabalik Kai Sotto. Hindi nakasama si Kai Sotto sa isang Gilas window dahil nakatuon siya sa muling paghahabol ng kanyang dream sa NBA opportunity. Ipinaliwanag ni Coach Tim Cone ay si Kai working hard talaga para mapunta sa NBA. Sinabi rin ni Cone na kung available si Kai, malaking tulong sana siya dahil kulang ang Gilas sa size. Hindi dahil ayaw niyang maglaro para sa Gilas. Ang sitwasyon ay tungkol sa paghahabol niya sa pangarap na makapasok sa NBA na sinusuportahan naman ng national team. Sinabi ni Tim Cone na bukas pa rin ang Gilas para kay Kai kung magiging available na siya. Ayon kay Cone, welcome pa rin si Sotto sa lineup dahil mahalaga ang kanyang role sa team. Iniulat din na nakakuha siya ng pagkakataon maglaro sa NBA Summer League kasama ang Orlando Magic. Ang Summer League ay mahalaga dahil dito tinitingnan ng NBA teams ang mga players na gustong makakuha ng roster spot sa kontrata. Bagamat malaking advantage ang kanyang height na nasa 7'3", kailangan pa rin niyang ipakita ang ilang bagay para makuha ang tiwala ng NBA teams. Kung babalik nga itong si Kai Sotto para sa Gilas, mas maganda na ang labanan, mas malakas ang depensa sa loob. Isa sa pinakamahalagang ambag ni Kai Sotto ay ang kanyang rim protection. Makakatulong siya sa pagharang ng shots, pagprotekta sa paint, pagpapwersa ng kalaban, tumira sa labas. Sa international basketball, malaking bagay ang mga center na kayang baguhin ang laro kahit hindi siya nakakakuha ng maraming puntos. Mas maganda ang opensa ng Team Gilas Pilipinas. Kapag nandyan si Kai, hindi na lang puro perimeter scoring ang Gilas. Magkakaroon sila ng post option, pick and roll threats at lob plays, second chance points mula sa rebounds. Mas magiging balance ang opensa dahil may banta na rin sa ilalim ng ring. Mas magiging epektibo na itong si Justin Brownlee dahil isa ito sa pinakamagagandang epekto sa pagbabalik ni Kai Sotto. Kapag may malaking center ang Gilas, hindi kailangan laging Brownlee ang gumagawa ng lahat. Mas magkakaroon siya ng space para umatake. Mas mababawasan ang pressure sa kanya. At mas magandang kombinasyon ito para sa Gilas. Mas maraming option itong si Coach Tim Cone. Ang pinakamalaking epekto nito, ang pagbabalik ni Kai Sotto ay hindi lang dagdag sa isang players. Binago nito ang identity para sa Gilas. Mula sa isang team na madalas umaasa sa shooting at hustle, maaari silang magiging mas kumpleto, mas scoring at mas physical sa laro. Kaya kung babalik na si Kai, talagang mas magaganda na ang depensa natin sa ilalim. Ano sa tingin nyo, may pag-asa na ba ang Gilas Pilipinas sa pagbabalik ni Kai Sotto? At ano ang opinion nyo sa hindi pagsipot ni Justin Brownlee sa practice sa Gilas Pilipinas? I-comment na nyo ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-follow nyo rin ang ating mga social media account. Maraming salamat sa panonood. Peace out mga ka-fast break.